Sinungaling ka, alkalde. Hindi totoong sasalakayin ka ng mga bandido. Nakipagkasundo ka sa kanila. Kalayaan mo, kapalit ng buong bayang ito. Nagulat ang alkalde nang makita ang dalagang pababa ng hagdan. Anong ginagawa mo dito? At paano kang nakapasok sa kwarto ko? Tanong ng alkalde. Marami nga ang bantay mo. Makapalang pader ng bahay na ito. Pero hindi mo binigyan ng pansin ang bintana. Kaya doon ako dumaan. Tugon ng dalaga habang inaabot kay Ka Delfin ang papel na nagsasaad ng kasunduan sa pagitan ng alkalde at ni Commander Isigani. Sinasabi ko na nga ba, meron kang ibang binabalak. Anong pumasok sa isipan mo nang makipagkasundo ka sa mga bandido? Tanong ni Ka Delfin. Nang mga oras na ito ay pinipilit ng Ginoo na kumalma. Masyadong mahalaga ang buhay ko para masayang lang sa bayang ito. At isa pa, pinakikinabangan ko lang ang dapat kong pakinabangan. Dugo at pawis at kayamanan ang pinuhunan ko para lang makaupo bilang alkalde. Siguro sa palagay ko, nararapat lang na anihin ko ang lahat ng itinanim ko. Wika nito. Bagay na tuluyang nagpasiklab ng galit ni Ka Delfin. Naglakad ito papunta sa alkalde. Akmang hahawakan na sana ang kwelyo ng damit. Nang biglang tumilapon ang matabang lalaki. Gumulong pababa ng hagdan. Nilingon ni Ka Delfin kung sino ang may gawa. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang kamao ni Untoy. Literal na nagliliyab. Tumabi sa dinadaanan ng binata si Ka Delfin, lalo pa nang makita niya itong naglakad pababa ng hagdan. Alisa, tinuruan mo ba si Untoy na gamitin ang mutya sa pisikal na atake? Tanong ni Ka Delfin. Naku amo, hindi ko tinuruan yan ha. Dahil napakatigas ng ulo niyan. Ayaw sumunod sa sinasabi ko eh. Sa kayang paggamit niya ng apoy, parang likas na yata yan sa kanya eh. Natatandaan ko, nung nagsasanay kami, nabasa niya yung posporo eh. Pero nakagawa siya ng apoy gamit lang ng 2 daliri. Tugon ni Alisa. Ganun ba? Alisa, maganda ka ng isang balding tubig o hindi kaya ng buhangin. Paniguradong may matutustang baboy ngayong gabi. Wika ni Ka Delfin. Dali-dali namang kumilos ang dalaga. Nang makabalik ito, may bitbit ng malaking sisidlan ng tubig. Samantalang si Untoy naman, patuloy na naglalakad papunta sa kung saan bumagsak ang alkalde. Lumayo ka! Lumayo ka sa akin, demonyo ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Wika ng alkalde habang gumagapang patalikod. Walang iya ka talaga yan, no? Ang kapal ng mukha mong gamitin si Ka Delfin sa pansarili mong kapakanan. Sino ka sa palagay mo para pagsilbihan ng isang dakilang pinuno? Wika ni Untoy. Sabay hila ng damit ng alkalde. Pakiusap, huwag mo kong papatayin. Sayang naman ang kayamanan kong nakaimbak. Kung gusto mo sa'yo ang kalahati, ituturo ko sa inyo kung saan nakatago ang lahat ng yun. Basta buhayin niyo lang ako. Sa tingin mo, interesado ako sa kayamanan. Alam mo ba kung ano ang gusto kong gawin sa'yo? Itali ka sa malaking puno ng kahoy. Ipaikot sa baga. Wala kang puso. Ni hindi mo man lang naisip ang mga buhay na maaaring mawala sa gagawin mo. Buhay? Bakit? Nakinabang din sila sa akin nung halalan. Limpak-limpak na salapi ang aking pinamigay kapalit ng kanilang mga boto. Kaya wag mo kong sisisihin kung bakit kailangan kong bawiin at anihin ang tinanim ko. Negosyo ang politika, bata. Wala kang alam sa kalakarang ito. Kaya wag kang magsasalita sa akin na parang nagdudunong-dunungan.
Lalong lumaki ang apoy sa kamay ni Untoy. Maging ang balikat nito ay nagsisimula ng matupok. Mukhang kailangan na nating pigilan si Untoy, amo. Wika ni Alisa. Ngunit hinarang ni Ka Delphine ang kanyang kamay. Hindi, Alisa. Tignan natin kung paanong lalaroin ni Untoy ang sitwasyon. Isa itong pagsubok ng kanyang pasensya at kakayahan niyang kontrolin ang sarili. Kaya hayaan mo siyang lagpasan ang pagsubok. Tugon ni Ka Delphine. Pagsubok? Kung hindi natin siya pipigilan, malamang pati tayo matutupok. Akala ko ba, malaki ang tiwala mo kay Untoy? Simple pa lang ang nakikita mo, Alisa. Pero grabe na ang iyong agam-agam. Malaki ang tiwala ko sa kanya, amo. Pero ang totoo, natatakot ako sa taglay niyang kapangyarihan. Ikaw na rin mismo nagsabi, hindi kontrolado ni Untoy ang kanyang sarili, lalo na kapag nagagalit siya. Oo, tama ka. At ang nakikita mo ngayon, hindi pa ang kabuang lakas ng batang yan. Maging siya, hindi alam ang buong potensyal ng kanyang kakayahan. Kahit ako, Lisa, natatakot din. Ngunit sa kasalukuyang estado ni Untoy, masasabi kong wala tayong dapat ipag-alala. Wika ni Ka Delphine. Muling ibinaling ng dalaga ang tingin kay Untoy na nooy pinagsasasapak ang alkalde. Napakasama mo. Wala kang puso. Pinagkatiwalaan ka ng tao sa pag-aakalang ikaw ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Pero anong ginawa mo? Ipinagkalulo mo sila. Wika ni Untoy. Matapos ay hinatak palabas ang alkalde. Sinubukang humarang ng mga tauhan nito. Kaso nga lang wala ring nagawa. Dahil bago pa man sila makalapit kay Untoy, isa-isang nasunog ang kanilang mga kasuotan. Pagdating sa labas ng tahanan, napahinto sa paglalakad si Untoy nang makita ang pulutong ng mga kalakihang nakatayo sa bakuran. Nakasunod sa kanya sina Ka Delphine at Alisa. Mukhang nandito na ang ating iniintay. Wika ni Ka Delphine. Kinumpirma ito ni Alisa. Tama ka, amo. Ang ilan sa kanila ay mga dating tauhan ni Ka Roger. Tugon ng dalaga. Hindi na muling nakapagsalita si Ka Delphine dahil nakita nito ang isa sa mga kalaban lulusob kay Untoy mula sa itaas. Dali-daling tumalon ang Ginoo para salubungin ito. Tumilapon pabalik ang lalaki at dito na nagsimulang magkagulo. Hindi akalain ni Ka Delphine na malaking puwersa ng mga kalaban ang susugod sa kanila ng mga oras na yun. Naku naman, hindi ito ang inaasahan ko. Ang akala ko'y maliit na puwersa lang ang lulusob. Alisa, Untoy, takpan niyo mga mata niyo! Wika ni Ka Delphine, sabay hagis ng isang bola. Pagdating sa himpapawid ay bigla itong sumabog. Nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula dito. Napagtanto ni Untoy na ito ang hudyat para sa kanilang galyon upang magpaputok ng mga kanyon. Dali-daling hinila ni Ka Delphine si Alisa at kagad na umalis sa lugar. Sumunod naman si Untoy. Dahil ilang minuto lang ang lilipas, uulan ng mga bala ng kanyon sa kanilang kinaroroonan. Samantalang sa galyon, nakita ni Eneus ang hudyat ni Ka Delphine. Dali-dali nitong inutusan ang mga kasamahan. Sa kanyang hudyat, sabay-sabay na pinaputok ng mga ito ang 25 kanyon na nakaumang sa mismong mansyon ng alkalde. Sakto nang makalayo sina Ka Delphine nang tumama ang mga bala ng kanyon. Hindi napaghandaan ng mga bandido ang plano ng Ginoo. Kaya naman halos kalahati ng kanilang puwersa ang nalipol sa pag-atake na ginawa ni Ka Delphine. Ano ba naman yan? Nag-uumpisa pa lang akong pagpawisan.
Panira ka ng pagkakataon, amo. Wika ni Untoy. Bumawi ka na lang mamaya. Sa ngayon mahusay ang ginawa mo. Halika na, bumalik na tayo sa baryo. Doon natin antayin ang pagsalakay ng kalaban. Teka ka, Delvin. Bakit sa baryo? Mas malaki ang magiging pinsala kung dito sa bayan sila sasalakay. Samantalang sa baryo, hindi ganon kalaki ang mawawala. Nailikas na ni Nato ang mga tao sa tulong ni Ka Ernesto. Kaya bilisan nyo na. Papunta na doon sina Ineus at ang iba pa. Tugon ni Ka Delvin. Nang makarating ang mga ito sa baryo, tahimik ang paligid. Kagaya ng sinabi ni Ka Delvin, nailikas na ni Mang Ernesto at Nato ang mga tao. Paano ho kayo nakakasiguro na dito sasalakay ang puwersa ng kalaban? Alam ba nilang tayo ang may gawa ng pagkaubos ng halos kalahati ng kanilang puwersa? Tanong ni Untoy. Siguradong nanggagalaiti na ang kanilang pinuno at inihahanda ang buong puwersa upang tayo ay atakihin. Hindi malayong nakita nila ang pinagmula ng pagsabog. Masyadong malaki ang watawat na nakasabit sa ating palo. Kaya siguradong mapapansin nila ang bagay na yun, Untoy. Maganda ka. Ito ang unang sabak mo sa totoong laban. Wika ni Ka Delvin. Maya-maya ay nakita ni Untoy ang pagdaong ng sasakyang pangdagat nila Ka Delvin. Nagsipagbabaan ang ilan sa mga kasama. Naroon din si Eneus. Mahusay, Eneus. Siguradong nakuha ng galyon ang pansin ni Commander Isigani. Nailikas na rin ang mga tao malapit sa pantalan. Manatili kayong alerto sa paligid dahil siguradong hindi lang sa dagat magmumula ang kanilang puwersa. Wika ni Ka Delvin. Kahit saan man sila manggaling, amo, handa tayong harapin ang kanilang puwersa. Untoy, kumusta ang una mong misyon? Tugon ni Ineus. Medyo nabitin ako sa pakikipaglaban. Gusto ko sanang ako mismong magpataw ng kamatayan sa alkalde. Kaso lang, bigla namang pinasabog ni Ka Delvin ang mansyon. Walang problema, Untoy. Bumawi ka na lang mamaya. Abutin pa ng ilang oras ang pagdating ng mga kalaban. Sa bilang ng nalagas sa kanila, hindi ka agad makakaipon ng puwersa si Isigani. Kaya magpahinga muna kayo. Magsalitan sa pagbabantay at manatiling alerto. Wika ni Ka Delvin. Ngunit hindi akalain ng Ginoo ang susunod na nangyari. Isang mensahero mula sa kabilang panig ang dumating. May dalang sulat mula kay Isigani. Anong nakalagay sa sulat, amo? Bakit parang iba yung reaksyon mo nang mabasa ang sulat? Tanong ni Ineus. Nais ni Isigani na harapin ako sa isang duelo. Pinuno laban sa pinuno. Hindi ko alam kung ano ang binabalak ng taong yun. Ngunit sa palagay ko kailangan tumugon dahil buhay ng mga taga-baryo ang nakasalalay. Natunto ng kanyang mga espiya ang pinagtataguan ng ilan sa ating mga kasama. Huwag mo itong ipagsasabi sa iba. Tayo lang ang nakakaalam ng tungkol sa bagay na ito. Wika ni Ka Delvin. Sabay abot ng sulat kay Eneus. Ayon sa napag-alaman ko, amo, tuso si Isigani. Maaaring patibong niya ang lahat ng ito. Kung sakaling totoo man ang sinasabi sa sulat na ito, wala ring pinagkaiba. Humarap ka o hindi, mamamatay ang karamihan sa ating mga taga-baryo. Wika ni Eneus. Sa palagay ko, akto ng paghiganti ang ginagawa ng taong ito. Pinatay natin ang kapatid niya. Natural na gumawa siya ng paraan para panagutin ang may gawa nito sa kanya. Anong binabalak mo, amo? Kakagatin mo ba ang hamon niya? Hindi, Eneus. May iba akong plano. Bueno, walang pagsalakay mula sa kalaban ngayong gabi.
Magpahinga ka. Bukas pag-uusapan natin ang tungkol sa binabala ko. Tugon ni Cadelvin. Kinabukasan pinatawag nito si Untoy at Alisa. Inilahad ang tungkol sa dumating na sulat mula sa kalaban, maging ang kanyang plano. Untoy, Alisa, malaki ang tiwala ko sa inyo. Alam kong magagawa nyo ng maayos ang misyon. Kailangan nyong may alis sa lugar ang mga taga-baryo bago pa sumapit ang paglubog ng araw. Wika ni Cadelvin. Nakakatawa ang nangyari. Hindi ko lubos sa kalaing na gagamitin ang isiga ninyo ng mga taga-baryo bilang pananggalang. Wika ni Alisa. Mga tulisan sila, kaya wala silang puso sa mga gagawin. Hindi na ako naninibago. Mahigit 10 taon ko nang naranasan ang kanilang pagmamalupit. Wika ni Untoy. Maging ako, hindi ko rin inasahan na ganito ang kakalabasan. Hindi nila kinagat ang pahay natin. Nangangahulugan lang na talagang matalino ang kanilang pinuno. Alam nyo na ang dapat gawin. Huwag kayong mag-alala dahil nakaantabay si Aeneas kung sakaling magkaroon ng problema. Wika ni Cadelvin. At dahil walang nakakakilala kay Alisa at Untoy, sila ang napag-utusang pasukin ang lugar kung nasaan ang mga taga-baryo. Habang papalapit sa lokasyon, napansin ng mga ito na napakaraming nakakalat na bantay sa paligid. Hindi naman sila napansin ng mga ito dahil sa bandang itaas sila dumaan. Tanaw mula sa kinaroroonan ang maliit na pamayanan kung nasaan ang mga taga-baryo at ang pangkat na humuli sa kanila. Mukhang mahihirapan tayong pasukin ang lugar na yan. Isa ang labasan, isa lang din ang pasukan. Maliban na lang kung sa taas ako dadaan. Yon ang magiging plano, Untoy. Mag-isa kang papasok, hindi ka nila paghihinalaan. Wika ni Alisa. Sabay tingin ng mula ulo hanggang paa kay Untoy. Aba teka, parang nakakainsulto naman yata yung tingin mo, Alisa. Huwag ka na kasing puro reklamo. Tandaan mo, para sa mga taga-baryo ang gagawin mo. Alam ko. At isa pa, umaasa sa atin si Cadelvin. Halika na, malapit nang lumubog ang araw. Kailangan mo ng maganda. Untoy, mag-iingat ka. Tandaan mo, nandito lang ako. Ikaw rin. Marami ka pang dapat ituro sa akin, kaya huwag kang magpapahuli sa kanila. Pag-uusap ng dalawa. Ilang sandali pa ay nagsimula ng kumilos ang mga ito. Naunang bumaba si Untoy papunta sa kuta. Samantalang si Alisa naman ay nakabantay. Sakto ang pwesto ng dalaga para umatake mula sa itaas. Samantala, habang isinasagawa ng dalawa ang kanilang misyon, naglalakbay din si Cadelvin, pati na rin si Nato papunta sa kinaroroonan ng mga ito. Hindi ba mapanganib para kay Untoy at Alisa ang misyon? Dalawa lang silang papasok sa kuta ng napakalaking hukbo na mga bandido. Idagdag mo pa ang kakayahan ng kanilang pinuno. Wika ni Nato. Hindi ako nag-aalala para sa dalawang yun. Nakita ko na ang magagawa ni Untoy at tiwala ko sa lakas at kakayahang taglay ni Alisa. Kung meron man tayong dapat alalahanin, yun ay ang mga taong haharang sa kanilang daan. Huwag lang sana nilang galitin ng husto si Untoy. Wika ni Cadelvin. Yan din ang ikinakatakot ko. Pero amo, matanong ko lang. Bakit hindi nyo sinabi kay Untoy ang tungkol sa mga magulang niya? Biglang napahinto si Cadelvin. Nilingon si Nato. Hindi dapat malaman ni Untoy ang tungkol sa kanyang mga magulang na to. Tayo lang mga nakakatanda sa samahan ng nakakalam nito. Sa oras na malaman niya yon, siguradong magiging malaking problema. Ikaw ang naroon sa lugar nang mangyari ang sakuna, hindi ba?
Ano ba talaga ang ginawa ng mag-asawa? Isinalin nila ang natitirang kapangyarihan kay Undoy bago pa man sila tuluyang mamatay. Sinikap kong makipagkasundo alang-alang sa bata. Ngunit masyadong mapagmalaki ang mga magulang ni Undoy. Bilang hari na maingkanto, siguro natural ito sa kanyang ama. Natural ang ganong paghugali. Wika ni Kadelfin. Paano kapag nalaman ni Untoy na ikaw ang pumatay sa kanyang mga magulang at hindi aksidente ang lahat? Ipanalangin na lang natin na hindi umabot sa ganun na to. Malapit na tayo sa baryo kaya maging alisto ka. Anumang oras, maaaring salakayin na tayo ng mga kasama ni Sigani. Wika ni Kadelfin. Nilis nito ang usapan dahil kahit sa loob ng mahabang panahon, binabagabag pa rin siya ng konsensya patungkol sa nangyari. 28 taon na ang nakakaraan. Sariwa pa rin sa isipan ni Kadelfin at sa tuwing maaalala ng Ginoo ang kaganapan, patuloy niyang naririnig ang salitang binitawan ng magulang ni Untoy. Biglang nagbalik sa wisyo si Kadelfin nang makarinig ito ng malakas sa sigawan mula naman sa loob ng baryo. Tila nagsasaya ang mga kalaban at upang malaman kung ano ang nangyayari, dali-daling lumapit sina Kadelfin at Nato. Aba, tignan mo nga naman. Sa kabila ng ginawa nating pagpapasabog sa bahay ng alkalde, may naisalba pa rin ang mga bandido. Wika ni Nato habang pinapanood na pinaghahatian ng mga bandido ang nakuha nilang kayamanan sa tahanan ng alkalde. Yan naman talaga ang pakay ng mga bandido. Malaking halaga ang pinangako sa kanila ng alkalde bilang kapalit ng sarili nitong buhay. Wika ni Kadelfin. Maya-maya pa, pinatahimik ng isa sa mga kalalakian ang pangkat dahil isang lalaki ang magsasalita. Ngayong nakuha nyo na ang ipinangako ng alkalde, isang bagay pa ang nais kong ipagawa sa inyo. Natural, hindi yan libre. Tutugisin natin ang pumatay sa kapatid kong si Roger. Ito ang dahilan kung bakit nandito ang mga taong ito. Sila ang magsisilbing pain para palabasin ang tampalasang pirata na walang awang pinatay ang aking nakababatang kapatid. Wika ng lalaki. Napagtanto ni Kadelfin na ang taong iyon walang iba kung hindi ang pinuno ng mga bandido. Yan na pala ang sinasabi nilang Commander Isigani. Mukhang pangkaraniwang tao lang naman siya, Kadelfin. Wika ni Nato. Oo, pangkaraniwang tao lang siya. Pero pansinin mo ang dalawang matandang nakatayo sa likuran niya. Mga babaylan sila at posibleng may kakayahan sa panggagaway, kaya kailangan pa rin nating mag-ingat. Naalala ko yung nakalaban natin nung sumalakay sila sa Barrio Sandoval. Hindi ko masabi kung anong uri ng nilalang, pero sa palagay ko, wala na siyang buhay. Mantakin mo, naputol na ni Eneus ang kamay niya, pero wala pa ring reaksyon. Mga uri sila ng amaranig. Wala nang buhay ang mga ganong nilalang. Tanging katawang lupa na lang nila ang sumusunod sa utos ng kung sinong kumokontrol sa kanila. Paniguradong makakarap din natin ang ganong uri ng mga nilalang. Kaya doble ingat tayo dahil wala silang sasantuin. Wika ni Kadelfin. Sa kabilang banda, nagawa ng makapasok ni Untoy sa baryo. Walang naghinala sa mga kalaban dahil sa kanyang itsura. Maraang lumapit ang binata sa mga kababaryo. Sumenyas na wag gagawa ng anumang ingay. Habang nagkakasiyahan ang mga bandido, isa-isang binuksan ng binata ang kulungang gawa sa kawayan. Pinalabas ang mga kababaryo.
Napakadami ng biniyag nila. Kaya naman medyo natagalan bago tuluyang mapalaya ang lahat. Swerte namang walang nakapansin sa ginawa ng binata. Nang matapos gawin ang misyon at nasiguradong malayo na sa lugar ang mga pinakawalang biyag, ibinigay ni Untoy ang hudyat kay Alisa. Mabilis namang bumulusok pababa ang dalaga. Laking gulat ng mga bandido dahil sa mismong gitna nila lumapag si Alisa. Nahinto ang kasiyahan nang makita ang dalagang gabunan. Pasensya na kayo kung naputol ang kasiyahan. Bakit hindi natin ituloy? Wika ng dalaga, sabay sugod sa mga bandido. Nanlaki ang mga mata ng pinuno dahil nakita nito isa-isang tumutumba ang kanyang mga tauhan. Sino ang tampalasang yan? Huliin siya at iharap sa akin. Ako mismo ang pupugot sa ulo niya. Wika ni Isigani. Mabilis namang sinugod ng mga tauhan nito si Alisa. Ngunit bago pa man sila makalapit sa dalaga, biglang nagliyab ang lugar. Nang lingunin ng pinuno, nakita nito si Untoy. Naglalakad papunta sa kinakatayuan ng dalaga. Nagliliyab ang kamay na may hawak na pamalo. Pasensya na kung medyo natagalan ako, Alisa. Medyo maraming biyag na kailangan kong pakawalan eh. Ayos lang. Ituon mong pansin sa mga kalaban. Medyo marami sila. Tugon ni Alisa. Nilingon ni Untoy ang mga bandido at muling nagsalita. Ayan ba? Walang problema. Winasiwas ni Untoy ang kanyang pamalo upang magpakawala ng bolang apoy. Dito lalong namangha si Alisa sa kakayang taglay ng binata. Napansin naman ito ng pinuno na mga kalaban, kaya kagad nitong kinuha ang atensyon ng dalawa. Hoy, tumigil kayo. Ikaw babae, hindi ba mula ka sangka na mga gabunan? At ikaw naman lalaki. Hindi ako sigurado kung saan nanggaling ang kapangyarihan mong gumamit ng apoy. Pero sa hula ko, mula ka sangkan ng mga engkantong lagalab. Wika ni Isigani. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Siguro ikaw ang sinasabi nilang Isigani, ano? Yung kapatid ni Ka Roger? Ikinalulungkot kong sinapit niya sa kamay ni Ka Delphine. Pero masaya ako. Nabawasan ng mga taong katulad nyo sa mundo. Tugon ni Untoy. Matapos ay winasiwas nito ang kanyang baston upang magbato ng bola ng apoy papunta sa kinakatayuan ng pinuno. Oo, ako nga si Isigani. At pagbabayaran ni Delphine ang kanyang ginawa. Pero bago yan, may nais akong ialok sa inyong dalawa. Tumingin kayo sa paligid. Alam kong nilikha ang lugar na ito bilang kanlungan ng mga tao sa oras ng sakuna. Sa makatuwid, protektado ng kung anong talisman. Hindi basta-bastang nakakalabas at nakakapasok ang sinuman. Mabuti na lang, nagawang matunto ng aking mga babaylan ang itinanim na talisman sa lugar na ito. Wika ni Isigani. Narinig ni Ka Delphine at Nato ang sinabi nito. Kaya dali-dali silang pumasok bago pa man mapagana ng babaylan ang pananggalang. Masyadong matabilang bunganga ng Isiganing yan. Mahina din ang kokote. Mantakin mo, ibinunyag ang sekreto ng lugar na ito sa dalawang bata. Pasalamat na lang tayo mapurol ang utak ng mga bandido. Pero hindi pa rin biro ang kanilang puwersa. Kaya huwag kang magpapakampante. Wika ni Ka Delphine. Muling ibinaling ng dalawa ang atensyon sa nangyayaring pag-uusap. O ngayon, anong meron? Tanong ni Untoy. Anong meron?
Hindi mo ba napapagtanto, bata? Hindi na kayo makakalabas sa lugar na ito. Maliban na lang kung sasanib kayo sa aking pangkat. Wika ni Isigani. Sasanib sa iyong pangkat. Sandali, pag-iisipan ko. Ayoko! Wika ni Untoy. Matapos ay nagpakawala ito ng bolang apoy. Sa pagkakataong iyon, nahagip ang bahagi ng mukha ni Isigani. Talagang tampalasan ka. Mga bandido, huwag niyo silang hahayaang makalis ng buhay. Wika ni Isigani. Muling sumugod ang mga kalaban. Alisa, yumakap ka sa akin upang hindi ka tamaan ng papakawalan kong enerhiya. Nababaliw ka na ba? Sa ganitong sitwasyon, nakukuha mo pang mag-isip ng ganyan? Bahala ka sa buhay mo kung ayaw mong maniwala. Wika ni Untoy. Inihampas nito sa lupa ang hawak na sandata. Nagpakawala ng malakas na bugso ng enerhiya na halos tumupok sa buong paligid. Nanlaki mga mata ni Alisa dahil hindi nito akalaing totoo ang sinasabi ni Untoy. Mabuti na lamang nagawa nitong yumakap sa likod ng binata bago pa man lumapat ang tungkod ni Untoy sa lupa. Halos wala ng kalabang natira. Ang ilan sa kanila ay nagsipagpulasan dahil sa takot. Kamangha-mangha ang iyong kapangyarihan. Isa kang purong lagalab. Wika ni Isigani. Alam mo, kanino mo pa sinasabi ang tungkol sa lagalab? Hindi kita naiintindihan eh. Kaya habang kalmado pa ang utak ko at marunong pa akong makinig, ipaliwanag mo na ang sinasabi mo. Wika ni Untoy. Nahahalata ko. Wala kang alam. Ang mga lagalab ay tribo ng mga engkanto na naninirahan dito sa mundo ng mga tao. Kagaya natin, may katawang lupa din sila. Ngunit may kapangyarihan ng mga ito na kontrolin ang elemento ng apoy. At sa nakikita ko, isa ka sa kanila. Pero imposible. Dahil sa pagkakalam ko, nilipol na ng isang malakas na antingero ang kanilang angkan. Pagpapaliwanag ni Isigani, hindi pa rin naunawaan ni Untoy ang ibig nitong sabihin. Wala pa rin ako naiintindihan. Ano naman ang kaugnayan ko sa kanila? Tanong ni Untoy. Ngunit bago pa man ito sagutin ni Isigani, biglang nagdatingan sina Delphine at ang ilan sa kanyang mga kasama. Masyado ko ng maraming sinasabi, Isigani. Ako ang harapin mo. Napangiti ng nakakaloko si Isigani nang makita ang pangkat ni Delphine. Sandali lang. Natatandaan ko kayo. Hindi ba ikaw ang pinuno ng baryo Sandoval? Ikaw yung taong pumatay sa kapatid ko at halos umubos sa aking mga tauhan. Higit sa lahat, ikaw ang pumatay sa mga magulang ng binatang yan. Wika ni Isigani habang marahang itinuturo si Untoy. Ano ang ibig niyang sabihin, Delphine? Hindi ba kayo ni Mang Ernesto ang nagpalaki sa akin? Huwag kang makikinig sa kanya, Untoy, dahil nililinlang ka ng taong yan. Tignan mo nga naman kung sino ang nagsasalita. Sino sa atin ang nanlilinlang sa loob ng mahabang panahon? Untoy ang pangalan mo, hindi ba? Makinig ka sa akin, kutong lupa. Alam mo ba na ang taong pinagkakatiwalaan mo at malamang hinahangaan mo, siya ang pumatay sa mga magulang mo? Wika ni Isigani
Bagay na lalong nagpagulo ng isipan ni Untoy. Pilit itong pinapahinahon ni Alisa, kaso nga lang wala pa ring nagawa. Untoy, huwag kang makikinig sa kanya. Panlilin lang ang lahat. Ginagawa niya ito para guluhin ang isipan mo. Alam ni Isigani na maaari kanyang gamitin laban kay amo. Tumahimik ka, Alisa. Kadelpin, ipaliwanag mo sa akin ang sinasabi ng taong to. Wika ni Untoy. Hindi naman makapagsalita si Kadelpin. Sa kauna-unahang pagkakataon, tila nawala ang kakayahan nitong magpasya. Amo, sa palagay ko ito na ang tamang oras para malaman ni Untoy ang katotohanan. Wala na ring saysay para itago pa at para na din sa ikakatahimik ng isipan mo. Wika ni Nato. Huminga ng malalim si Kadelpin. Sinimulang ipaliwanag kay Untoy ang lahat. Huminahon ka. Buksan mo ang isipan mo sa lahat ng sasabihin ko, Untoy. Sana unawain mong mabuti ang lahat ng maririnig mo. Tamang sinabi ni Isigani, isa kang lagalab. At totoo din ang sinabi niya na ikaw ang pumatay sa mga magulang ko. Masakit mang marinig mula sa akin. Oo, Untoy. Sa mga kamay ko namatay ang iyong ama. Pilit pinapakalma ni Untoy ang sarili sa kabila ng galit na nararamdaman nito. Sabihin mo sa akin ang buong katotohanan, Kadelpin. Paanong namatay ang aking ama? Sinalakay ng mga pirata ang iyong pamayanan. Sanggol ka pa lamang ng mga oras na yon. At saktong napadaan kami ni Franco. Nagawa naming itaboy ang mga pirata, kaso nga lang huli na ang lahat. Dahil patay na halos karamihan sa iyong mga kalahi. Narinig namin ang iyak ng isang sanggol at nang matunto namin ito, nakita kong hawak-hawak ng isang lalaki ang sanggol na yon. Ang lalaki ba na yon ay ang tatay ko, Kadelpin? Tama ka, Untoy. Siya ang iyong ama. Ang mga sumusunod ay pagbabalik tanaw na kaganapan bago pumunta si Untoy sa pangalaga ni Mang Ernesto. Kayo ba ang sumalakay sa aming baryo? Hindi, kaibigan, pero nagawa namin silang itaboy. Halika, hayaan mong tulungan ka namin. Iabot mo sa akin ang sanggol. Huli na ang lahat para sa akin. Heto, kunin mo ang sanggol at meron akong kailingan sa'yo. Kung hindi naman kalabisan. Mamaya mo na sabihin sa akin, kailangan nating umalis sa lugar na ito. Kagaya ng sinabi ko, huli na ang lahat. Wala na ang iniingatan kong angkan at ito ay dahil sa aking kapabayaan. Kaya mas makakabuti pang mamatay na lang din ako kasama nila. Ang anak ko, wala siyang kamalay-malay sa mga nangyayari. At sana'y alagaan mo siya at palakihin bilang normal na tao. Ito ba ang iyong kailingan? Pasensya na pero hindi ko yun matutupad. Ikaw ang magpapalaki sa anak mo at ipapakita mo sa kanya ang kagandahan ng mundong ito. Tignan mo ang aking kalagayan. Hindi na ako makakaalis sa lugar na ito. Kaya pakiusap, ilayo mo dito ang sanggol at bilang tanda ng aking taus-pusong pasasalamat. Tanggapin niyo ang mutyang ito mula sa San Telmo. Inabot ni Kadelpin ang sanggol kay Franco. Kinuha sa kamay ng lalaki ang mutya. Ngunit bago pa man ito tuluyang mahawakan ng tali, dinakma ng lalaki ang kanyang bisig. Inilagay ang isang patalim sa kamay ni Kadelpin. Itinutok ito sa kanyang leeg at muling nagsalita. Bilang mandirigma, hinihiling ko na ikaw ang kumitil sa aking buhay, kaibigan. Sana'y paunlakan mo ang kailingan ng isang kapwa mandirigma. Alam ni Kadelpin na hindi niya maaaring tanggihan ang kahilingang iyon. Hindi niya maaaring ipagkait. Ang marangal na kamatayan ng isang mandirigma.
Kung ito ang huli mong kahilingan, akin ang karangalan, kaibigan. Maligayang paglalakbay sa pagtawid sa kabilang buhay. Itinarak ni Kadelpin ang punyal sa puso ng lalaki. Nakangiti itong binawian ng buhay. Balik tayo sa kasalukuyan. Ito ang totoong nangyari, Untoy. Maniwala ka o hindi. Isang marangal na mandirigma ang iyong ama. Pinilit niyang protektahan ka, pero mahina na ang kanyang katawan at hindi na kayang mabuhay pa. Wika ni Kadelpin. Hindi naman nagsalita ang binata. Hinawakan nito ang mutya at tinitigan. Untoy, makinig ka kay amo. Siya ang naroon eh. Siya ang nakasaksi ng buong kaganapan. Tamang dalagang gabunan. Siya nga ang naroon. Kayang-kaya niyang baliktarin ang sitwasyon. Wika ni Isigani. Walang ano-ano. Biglang nagpakawala ng bolang apoy ang binata. Pinatamaan si Kadelpin. Mabilis namang humarang si Nato para protektahan ang Ginoo. Makinig ka, Untoy. Kung nandito lang si Franco, siguradong mapapatunayan niya ang lahat ng sinasabi ni Amo. Wika ni Nato. Ngunit tila nabalot ng galit si Untoy. Biglang lumabas ang asul na apoy sa kanyang mga braso hanggang sa kumalat ito papunta sa kanyang likuran. Lumayo ka sa kanya, Nato. Ineus, bago mamatay si Ricnum, isinalin niya ang natitirang kapangyarihan kay Untoy. Yan ang apoy na nakikita niyo ngayon. Wika ni Kadelpin. Lahat ng madaanan ng binata ay kagad natutupok. Maging ang mga bakal ay unti-unting natutunaw. Ngayon, Kadelpin, sabihin mo sa akin, alin ang mas matamis na paghihigante? Wika ni Isigani. Nilingon ito ni Untoy. Nanlaki ang mga mata ng kalaban dahil bigla na lang nagliyab ang katawan nito. Tumigil ka na. Dahil kanina pa ako naririndi sa boses mo. Wika ni Untoy. Muli nitong hinarap si Kadelpin at sinugod. Binalot ng Ginoo ang kanyang braso ng basang tela upang gamiting pangsangga sa mga atake ng binata. Untoy, makinig ka. Hindi sa sinasabi ng mga tao sa paligid mo, kung hindi sa anong binubulong ng puso mo. Wika ni Kadelpin. Hindi ito gumagante ng atake. Bagay na ipinagtataka ni Untoy. Anong problema? Hindi ba ikaw ang pinakamalakas na antingero? Ang pinuno ng Baryo Sandoval? Nagawa mong patayin ang tatay ko. Ngayon nasaan ang tapang mo? Bakit hindi ka umatake? Wala akong dahilan para atakihin ka, Untoy. Kung hindi ka lalaban, mamamatay ka. Kung yon ang hinihingi ng kapalaran para maunawaan mo ang lahat at matahimik ang kalooban, handa kong harapin ang kamatayan sa kamay ng taong itinuring kong anak. Biglang natigilan si Untoy sa pag-atake. Sa hindi malamang dahilan, tila may kung anong kumurot sa kanyang puso. Nagbalik sa alaala ang mga panahon nang magkasama sila ni Kadelpin. Unti-unting nawala ang apoy. Huminahon din ito. Biglang napagulgol si Untoy at muling nagsalita. Tiningala kita. Inidolo. Kinilalang pangalawang ama. Hindi ko lubos maisip na ikaw pala ang pumatay sakay sa isang taong naiwan sa akin. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo, Untoy. Sa pagdating ng panahon, maiintindihan mo rin ang mga nangyari. Isang marangal na tao ang iyong ama. Matapang na mandirigma. Nire-respetong pinuno. Kaya hindi ko maaaring ipagkait sa kanya ang marangal na kamatayan. Siguro nga.
Sa pagdaan ng panahon mauunawaan ko ang lahat, Ka Delphine. Pero hindi basta-basta mawawala sa isipan ko ang mga nangyari. Kung sana ng mga panahon ngayon may sapat na akong kakayahan, hindi siguro nangyari ang lahat ng ito. Pag-uusap ng dalawa. Lingid sa kalaman ng mga ito. Nakaligtas si Isigani sa pag-atake ni Untoy. Isang sibat ang tumama sa dibdib ni Ka Delphine. Nanlaki mga mata ng binata at halos pagsukluban ng langit. Nang makitang unti-unting napapaluhod si Ka Delphine, dali-dali itong tumakbo papunta sa Ginoo. Sinalo ang katawan. Ka Delphine, kumapit ka. Marami ka pag dapat ipaliwanag sa akin. Pakiusap, lumaban ka, Ka Delphine. Wika ni Untoy. Dali-dali namang sinugod nila Eneus, Alisa at Nato si Isigani. Nakipagsagupaan ang mga ito sa natitirang tauhan ng kalaban. Nasabi ko na ang lahat sa iyo, Untoy. Pagdating naman sa lahat ng bagay, wala na siguro kung may tuturo pa sa iyo. Mabuhay ka ng mapayapa. Isa puso ang lahat ng mga itinuro ko. Hanggang dito na lang ang buhay ko, Untoy. Samantalang ikaw, malayo pa ang mararating mo. Hindi, Ka Delphine. Kaya ka pa naming iligtas. Huwag kang sumuko. Bumaon sa puso ko ang talim ng sibat na ito. At sa oras na bunutin mo, yan ang magudyat ng aking kamatayan. Kaya ngayon bilang pagbabalik ng karangalan at bilang kahilingan ng isang mandirigma, bigyan mo ko ng marangal na kamatayan. Pero Ka Delphine, hindi ko kaya. Hindi ko kaya yung sinasabi mo. Ito ang huli kong utos sa'yo bilang pinuno. Kaya pakiusap, ipagkaloob mo sa akin ang kapayapaan ng isip bago pa man ako lumisan. Humagulgol ng malakas si Untoy. Hinawakan ng sibat na nakatarak sa puso ni Ka Delphine. Ikinararangal kong maging bahagi ng pangkat mo. Paalam, Ka Delphine. Kulang ang salitang salamat sa lahat ng mga naituro mo sa akin. Ipinapangako ko, mamuhay ng payapa bilang pagtupad ng kahilingan mo. Matapos itong sabihin, binunot ng binata ang sibat. Naramdaman ni Eneus, Alisa at Nato ang biglang pagkawala ng enerhiya ni Ka Delphine. Nawala sa konsentrasyon ang mga ito, bagay na ginamit naman ni Isigani upang pabagsakin ang tatlo. Wala na ang inyong pinuno. Ano pa ang ipaglalaban nyo? Kung tutusin, maaari na kayong lumakad palayo at mamuhay ng walang sinusunod na lituntunin. Ngunit heto kayo ngayon. Ibinubuwis ang mga walang kwenta nyong buhay. Wika ni Isigani. Pilit tumayo ang tatlo. Kaso nga lang masyadong malaki ang pinsalang na idulot ng kalaban. Huwag na kayong tumayo. Ako nang bahala sa isang to. Wika ni Untoy. Tumawa ng malakas si Isigani at muling nagsalita. Ikaw ang bahala sa akin. Anong magagawa mo? Mag-isa ka na lang. Tignan mo ang mga kasama mo. May tatama lang ako sa mga sinabi mo, Isigani. Hindi lang basta pinuno ang tingin namin kay Ka Delphine. Ang lakas ng lobong magsalita tungkol sa bagay na wala kang kaalam-alam. Si Ka Delphine ang naging pinuno, kaibigan, kapatid at ama sa aming lahat. Kaya wala kang karapatang magsalita na akala mo'y alam mo ang talambuhay niya. O siya nga ba? Hindi ba ang taong yan ang pumatay? Hindi na ituloy ni Isigani ang sasabihin. Biglang lumitaw sa likod niya si Eneus.
Tinutukan ng patalim sa leeg si Isigani. Masyado ka ng maraming salita. Nakakarindi yung bunganga mo. Wika ni Eneus sabay gilit sa leg nito. Tumalon siya palayo. Bumulwak ang dugo mula sa sugat. Unti-unting napaluhod. Kinuha ni Untoy ang pagkakataon upang tapusin na ang laban. Sinabihan nito ang mga kasama na lumayo sa lugar. Dali-dali namang nagtakbuhan palabas ang tatlo, kasama ang katawan ni Cadelphine. Hindi pa man nakakalayo, biglang pumaibabaw ang malaking apoy. Narinig ng mga ito ang sigaw ni Isigani. Nang lingunin ang pinagmumulan, nakita ng mga ito si Untoy na naglalakad palabas. Dali-dali itong sinalubong ni Alisa at saktong pagdating niya sa kinakatayuan ng binata ay bumagsak ito. Tapos na ang laban, Untoy. Magpahinga ka na, nanalo tayo. Wika ng dalaga. Bumalik ang mga ito sa barangay Sandoval. Nagdiwang ang mga tao dahil nagawang talunin ng pangkat ni Cadelphine ang mga bandido. Ngunit nagdalamhati din ang mga ito dahil sa pagkawala ng isang butihing pinuno. Nakakalungkot mang isipin na wala na si Cadelphine. Ngunit maligaya ko dahil sa wakas malaya na ang baryo. Yon ay dahil sa kanyang kabayanihan. Wika namang Ernesto habang nakatayo sa puntod ni Cadelphine. Ginawa lang ni Cadelphine ang nararapat, lalong-lalo na para sa kanyang baryo. Isang tunay na bayani ang ating pinuno. Kulang ang pasasalamat sa lahat ng ginawa niya para sa atin. Wika ni Eneus. Malaking puwang ang iniwan ni Cadelphine sa mga buhay natin. Ngunit ganun pa man, nandito pa rin tayo para punan ng puwang. Sikapin nating mabuhay sa pamamaraang itinuro niya sa atin bilang parangal sa ginawa niyang kabayanihan at pagtupad sa huli niyang kahilingan. Ikaw, Untoy, anong balak mo ngayon? Ikaw ang dapat kong tanungin tungkol sa bagay na yan. Tugon ni Untoy kay Alisa. Parang gusto ko mabuhay ng payapa sa lugar na to eh. Mangisda, magtanim, magpalaki ng sarili kong anak. Ano sa tingin mo? Mukhang magandang ideya nga yan. Ang tanong, nakahanap ka na ba na makakasama para tuparin ang lahat ng yan? Tugon ni Untoy. Isa-isang nagpaalam ang mga nakakatanda. Ay nako, ang bagal ng utak. Nangangamoy kamang mga ng lugar. Tara, baka may mabatukan lang ako. Umalis na nga tayo dito. Oo nga, Eneus. Ewan ko ba kung ilang sako ng kamangmangan ang nasalo ng iba dyan at hindi makuha ang ibig sabihin ng iba. Ay nako, marami pa kayong sinasabi. Tara na, hayaan natin sila mag-usap. Hayaan nyo! Nagtawanan ang dalawa sa sinabi ng mga kasama. Ito ang naging simula ng pagbuo ni Untoy ng sariling pamilya. Itinaguyod nito ang kanyang dalawang anak na may lahing Gabunan at Lagalab. Sa ilalim ng pagtuturo ni Eneus at Nato, nagagawang gamitin ng dalawang paslit ang magkahalong kapangyarihan upang ipagtanggol ang kanilang nasasakupan. Sa paglipas ng panahon, itinalagang pinuno ng baryo si Untoy at sa tulong nila Eneus at Nato, napangalagaan nila ang buong baryo. Sa mga nakalipas na taon, may mga kasulatang ginawa si Untoy bilang pagtala sa mga nangyari na ipapamana nito sa kanyang mga anak at sa susunod pang henerasyon. Ginawa ito ni Untoy bilang paggunita sa mga nangyari maraming taon na ang nakakalipas at bilang pag-alala sa lahat ng ginawa ni Cadelphine. Hiniling din ito sa kanyang mga anak at nasasakupan na ipagpatuloy na ipasa ang kaalaman sa kanilang magiging supling. Nang sa ganun, manatiling sariwa sa mga tao ang kanilang legasiya. Ngunit gaya ng lahat ng nandito sa mundo,
Ang karamihan sa mahalagang kasaysayan sa ating buhay ay naglalaho dahil nababaon sa limot. Napapalitan ng mga modernong gamit ang mga lumang kagamitan na may kaugnayan sa ating mga nakaraang kasaysayan. Gayunpaman, para sa salinlahi ni Untoy, nanatili itong sariwa na hanggang sa kasalukuyan patuloy pa ring ipinapasa sa kanilang angkan. Walang makapagsasabi kung ano ang totoong nangyari kay Untoy at Alisa. Matapos ang mahabang panahon, maging ang Baryo Sandoval bigla na ring nawala sa mapa. May ilang nagsasabi na nilamon ng karagatan ng baryo, ngunit may ilan namang usap-usapan na napapalob ito sa isang lantawan o lagusan papunta sa kabilang dimensyon. Tinirahan ng mga engkanto at kalaunay tinago sa mata ng mga tao. Hindi man naging malinaw ang totoong wakas ng kwento ni Untoy, ngunit may mahalagang bagay na tumatak sa puso ng kanyang mga kaanak. Ito ang pagpapahalaga sa mga taong nagsakripisyo para masigurado ang kinabukasan ng nakararami. Si Untoy, Cadelfin, Eneus, Alisa at Nato, maging si Mang Ernesto ay mga halimbawa ng mga taong hindi inisip ang pansariling kapakanan. Bagaman walang sapat na patunay ng kanilang pagkakakilanlan, hindi naman nawala sa isip ng mga tao ang ginawa nilang kabayanihan. Masasabing ilan lang sila sa mga bayaning hindi nakikilala sa mga aklat o hindi kaya naman mga taong piniling itago sa lipunan dahil magiging malaking katanungan sa publiko ang kanilang karanasan. Ngunit ganun pa man, ang kwentong ito ay mananatiling buhay hanggat may taong naniniwala at nakikinig. Kagaya ng angka ni Untoy, na kahit hindi na nila personal nakita at nakasalamuha ang binata, masasabi nila, naging bahagi ng buhay at kultura ang mga taong nakasama nung mga panahong siya ay nabubuhay pa. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ng buhay ni Untoy at ang mga taong nakatira sa Baryo Sandoval, ang baryo ng malalakas na antingero. Sinungaling ka, alkalde. Hindi totoong sasalakay